Hello, hello, mga kayanggaw! Ang lakas ng energy ni Renda. Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here, Rendel! full of energy, Renda. Yan. And as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. Ayan na nga, yan ang hinahanap ko kanina pa. At Ayan. siya ay si... Ito si Don Grace Miranda, 1208. Sabi niya dito, super kilig. Hindi namin kinaya ng hobby ko gabi-gabi na nagsisigawan pa kami at napapatakip ng unan sa bibig with matching hampasan. Nagpapagulong-gulong sa bed, di makontain ng kilig. Sa lahat ng stories, dito kami nabaliw ng sobra. Super like namin yung suplado slash seryoso at prangka ni Calix at yung pagkabakla ni Lian. Babaeng Okay, bakla. babae bakla, okay. Hindi man nanalo sa Viewcon, panalo naman sa Love Live. Ayan, matutulog tuloy kaming kinikilig at nakangiti. Salamat sa magagandang stories, Kayanggaw from Pasig. PS, napakomment talaga ako. So worth it. So worth it. Worth it. Ayun na nga mula sa storya ni Calix. Yes, all the way from Diba? Pasig. Ilang mga taga Pasig. Hello, hello! Ayan. At ayun na nga siya ang ating Kayanggaw of the Day. Maraming salamat sa suporta at na-enjoy mo ang ating kuwento Yep. tungkol kina Calix. Favorite nila yun kasi nagbakla si Rendel dun eh. Ay, Yes. At ayun na nga mga Kayanggaw, huwag na natin patagalin pa. Humanda na at kumapit na kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po sa inyo, Miss Jem, at sa mga avid listeners ng inyong channel. Sa totoo lang po, wala na akong balak na ibahagi ang kwento ko sa kahit na kanino. Pero dahil sobrang natuwa kami ng asawa ko sa inyong channel, naengganyo tuloy kaming magbahagi ng kwento. Bilang isang estudyanteng manunugis, isa sa mga pangunahing tungkulin ko ay ang protektahan ng baryo namin. Pero sikreto lang ang lahat ng iyon dahil paniguradong magagalit sa akin ang tiyahin ko. Kaya naman para maitago ang lahat, kinakailangan kong magpanggap na lampa sa harap nila. Ang hindi nila alam, ako ang unang kumikitil lang buhay sa mga aswang na umaatake sa eskwelahan namin. Doon ko nakilala si Elias, isang albularyo minsan kong tinulungan. Hindi ko naman inaasahan na mapapaibig ko pala siya dahil sa angking katapangan ko. Ako nga po pala si Rhea at ito ang aking kwento. Ay nako, yan ba ang tamang oras ng pag-uwi ng isang babae? Abe, 10 oras na ng gabi ah. Ay, pasensya na po, Tiyang Ani. Medyo natagalan po kasi kaming gumawa ng projects ang classmates ko eh. Ay nako, projects. Sino ba ang teacher niyo dyan at kakausapin ko bukas? Dapat hindi nila hahayaang abutin ng hating gabi ang mga estudyante sa lansangan. Ay, naku, hindi po. Huwag na po. Eh, bakit naman po parang hindi po kayo naniniwala sa akin? Ay, nako. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang, kinakatakot kung baka napapabarkada ka na. Abay, ayoko mapariwara ang buhay mo lalo't nasa poder kita, iha. Kaya nga pinupursige kong patapusin ka ng pag-aaral, hindi ba? Oh, ang sweet yun naman po palang tiyahin. Ay, nako. Kaya na nga bang sinasabi ko eh. Uutuin mo na naman ako para makalimutan ko nagagalit ako sa'yo. Naku, Chong, hindi naman po. At teka, masakit po ba yung balikat ninyo? Tara po, huliutin ko na ha. Halika po sa kwarto para makatulog po kayo na mas mahimbing. Mamasahihin ko po kayo. Tara na po. Ay, naku eh, alam mo talaga ang kahinaan kong bata ka. Eh, tamang-tama na puyat ako kakahintay sa'yo eh. Tara na po. Naku, tamang-tama po oh. Meron po kayong lamig sa banda dito. Ay, naku, ayan nga oh. Sige. Masahihin mo pa ha. Naku, kanina pa nga masakit yan habang nasa palengke ako eh. Ay, naku. Hayaan niyo po. Dudurugin ko po talaga yung lamig na yan. Basta huwag niyo po akong pagalitan na. Ay, naku basta mangako ka naman sa akin na hindi ka nagsisinungaling. Abay, masungit lang naman ako kapag makulit ka eh. Opo. Sige na po, idiretso na po yung braso nyo nang mahilot ko po ng maigi. Dito po ba banda masakit? Ayan, ganyan nga ha. Oh, baba mo pa na kaunti ang paghilot ha. Nang
Nang mahimbing na si Chang Ami, lumabas na ako para pumasok sa banyo. Panandalian ako naligo para maalis ang lansa ng dugo na kumapit sa katawan ko. Hindi kasi pwedeng malaman ng tiyahin ko ang totoong dahilan kung bakit ako lumalarga sa gabi. Halos maglilimang buwan pa lang akong naninirahan sa baryong ito. Kinuha kasi ako ni Chang Ami sa mga kamag-anak ko para paaralin ako matapos mailibing ang mga magulang kong pumanaw na. Sa katunayan, wala sa plano ko ang ipagpatuloy ang pagtugis sa mga aswang. Gusto ko na kasing mamuhay ng normal, katulad ng karaniwang tao. Kaya lang, hindi ko naman matiis, lalo na't nalaman kong sunod-sunod ang binibiktima nila sa eskwelahan namin. Kinaumagahan, 3:30 ako nagising para ihanda ang mga paninda kong pulveron. O Chang, agad niyo naman po nagising. Mag-5 pa lang po ng umaga. Ay, narinig ko kasi ang galaw mo eh. Sandali, ano ba yan? Ito po ba? Pulveron po to. Gusto ko lang po kasing magtinda sa eskwelahan para kahit paano po, alam niyo na, makatulong po ako sa gastusin niyo rito sa bahay. Ay naku kaya pala hindi ka humihingi ng baon sa akin ha? Nagnenegosyo ka na pala. Opo Chang, nahiya na po kasi ako sa inyo eh. Ay naku di ba't sinabi ko sa'yo? Hindi ka naman dapat nahihiya kapag meron kang kailangan. Opo nga. Pero kaya ko naman po kasing tumulong kahit papano eh. Chang, salamat po pala. Kasi kayo na po yung tumayo bilang magulang ko. Kala ko kasi talaga, hindi na ako makakapag-aral eh. Ano ka ba naman? Wala yun. Syempre nangako ako sa kapatid ko na aalagaan kita bago siya nawala. Kaya ikaw ha, ingatan mo rin ang sarili mo. Lalo pat meron pang nababalita ang nabibiktima ng mga estudyante sa eskwelahan ninyo. Opo, Chang, alam ko po. Sa totoo lang kung pwede lang kitang samahan para tiyakin ko ang kaligtasan mo ginawa ko na. Ay naku, hanggang ngayon kasi hindi pa raw nahuhuli yung kumag na yon. Pambihira. Paniguradong lulong sa pinagbabawal na gamot ang gumagawa ng ganyan sa mga kabataan. Kaya nga po Pero wag po kayong mag-alala kasi kaya ko naman po yung sarili ko Ay, sus Ginoo. Ano ba yan? Hindi mo naman kasi tinitignan ng bawat kilos mo. Pasensya na po. Teka, kukuha lang po ako ng pandakot ng mga bubog na to Nako, hindi na. Ako na. Lumayo ka na lang dyan at baka mabubog ka pa. Doon ka na sa tabi, ha? Sige po, salamat po. Pasensya na po talaga. O siya, iayos mo na ang paninda mong pulboron at baka mahuli ka pa sa klase ninyo. Sige na. Sige po. Uy, Rhea! Uy, halika, sumabay ka na sa akin! Ay naku, hindi na kailangan, Chodoro. Maglalakad na lang ako para kahit paano may exercise naman ako sa umaga. Exercise ako. Hindi mo na kailangan gawin yan kasi mukha namang healthy ka eh. Ano ka ba? Basta salamat na lang, mauna na ako Teka, ito naman lagi ka nang nagmamadaling umalis tuwing nakikita mo ako. Huwag ka naman ganyan. Hindi naman sa ganun. Bahala ka na nga. Ikaw talaga Parang hindi mo kaklase yung tinuturing mo. Akala mo ba masamang tao ako? O pues ganun, ako na nagsasabi sa'yo na mali ka nang inakala. Pero sige, patatawarin kita kasi gusto kong patunayan na malinis ang intensyon ko. Dumiretso na ako sa eskwelahan pagkatapos kong kausapin si Chodoro. Mabait naman ito, kaya lang napakakulit. Kaya ilang beses akong umiiwas sa kanya. Nang nasa eskwelahan na, laking tuwa ko nang naubos ng mga estudyante ang paninda ko. Buong maghapon akong naging abala sa pag-aaral. Tulad ng nakasanayan, patago akong dumiretso sa kakahuyan sa likod ng aming eskwelahan pagkatapos ng klase. Tahimik akong umupo sa malaking bato habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Pero nagulat ako nang biglang may kamay na dumampi sa balikat ko. Si Sir Elias pala. Ito ang pinakabatang albularyo sa lugar namin. Sabi nila, 28 anyos pa lang ito. Matagal ko nang alam ang itsura niya. Pero ngayon ko lang ito nakita ng personal. Moreno ang kutis niya at napakatangkad. Hindi maipagkakaila ang pagiging matipuno nito. Ay, Diyos ko! Tayo po pala yan, Sir Elias. Ano po bang ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat ako nagtatanong sa inyan? Anong ginagawa mo rito? Meron lang pong hinihintay. Hinihintay sa gitna ng kakahuyan. Anong hinihintay mo, aswang? Ha?
Hindi po Sige po, uwi na ako. Sandali. Bakit po? Ikaw ba yung... Aray! Diyos ko, natuklaw ako ng ahas. Teka, kumalma ka. Tulong. Teka, kumalma ka. Sisip-sipin ko lang ang dugo. Kailangan kong gawin yun para hindi ko mahalat ang kamandag kung meron man. Sige po. Ayan, tapos na. Teka, iwasan mo na munang gumalaw. Kailangan ko talian yan. Aray! Ako, ano ba yun? Pinunit niyo pa po yung damit niyo. Nakakahiya naman. Kumalma ka lang, tatali ko lang to. Ayan, ayos na. Sa susunod, huwag kang tumambay dito sa kakahuyan, lalo na't ikaw lang mag-isa. Alam mo bang mayroong aswang na gumagala sa ganitong oras? Pasensya na po talaga. Albularyo po kayo, di ba? Oo, tama ka. Kaya po ba kayo nandito para rumonda? Nang sa ganun po, maproteksyonan niyo po kami laban sa mga aswang. Tama. Yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Kaya lang hanggang ngayon wala pa akong aswang na nakakainkwentro. Kayo rin po pala? Naniniwala rin po kayong may aswang na nasa likod nito at hindi isang tao yung kriminal? Oo, dahil marami na ako nakitang senyalis na aswang nga talaga ang tunay na may gawa nito. Kaya pala. Bakit po wala pa kayong nahuhuling aswang? Hindi ko rin alam eh. Hindi pa nga ako sigurado kung anong klaseng aswang sila. Kasi ni isang beses ay hindi ko pa nakikita ang biktima. Ang totoo niyan, mga asbo po sila. Yung mga malalaking asong itim, yun po yung umaatake. Paano mo naman nalaman ang mga nilalang na yan? Narinig ko lang. Sige, mauna na ako Salamat. Hindi ko na nilingon pa si Elias. Kilala siya sa lugar, hindi sa magandang dahilan, kundi dahil sa kasalanang minsang nagawa ng tatay nito. Base kasi sa mga usap-usapang naririnig ko, sinisisi daw ang tatay ni Sir Elias sa biglang pagkamatay ng dating pasyente nito. Iyon ang pinaniniwalaan ng mga tao kaya nasira ang imahe nila. Nadatnan kong abala si Chang Ami sa pagbubugkos ng mga gulay na ititinda bukas. Ay, salamat naman at maaga kang nakauwi. Akala ko'y susuwayin mo na naman ako Si Chang naman, kakarating ko lang sermonan niyo na naman ako kaagad. Sige ka, maaga kang dadatnan kapag nai-stress ka. Ay naku, hindi naman. Sinasabi ko lang. Mano po, kaawaan ka ng Diyos. Ano ba yung telang nakabalot sa binti mong yan? Natuklaw po kasi ako ng ahas habang naglalakad pa uwi Ano? Ko, natuklaw ka ng ahas. Halika na, pumunta na tayo sa ospital ngayon din. Hindi na ho kailangan. Meron na pong gumamot nito. Gumamot? Sino naman? Si Sir Elias po, yung albularyo. Magandang lalaki po pala yun, no? Ngayon ko lang po kasi nakita yun sa 5 buwang pananatili ko rito Ay naku teka, masama ba ang pakiramdam mo? Ha? Siyang naman, nakakagulat po kayo. Ano po bang ibig niyo sabihin? Ay naku meron ba siyang ginawang orasyon sa'yo? Kung ganun etong asin. Ay, ano ba yan, Chang? Bakit niyo naman po kasi nabuyan ng asin? Hindi naman po ako isda. Ano ka ba naman pantaboy yan ng maalas? Naririnig mo naman siguro mga usap-usapan tungkol sa pamilya ni Elias, hindi ba? Pati pa naman po ba kayo naniniwala sa chismis na ganun? Mukha naman pong mabait si Sir Elias Ang gwapo pa. Ay naku, ikaw na bata ka. Maaaring maikoble ng tunay na katauhan ng isang tao base sa kanyang itsura, Rhea. Kaya sa susunod huwag ka nang lumapit doon kung ayaw mo matulad sa naging pasyente nila noon. Ay naku, sige na nga ho. Ay nga pala, Chang, wala po kaming pasok bukas kasi magmi-meeting daw po yung mga teachers namin kung ano yung pwedeng gawin sa mga estudyante. Ay, ganun ba? O siya, sige, magpahinga ka na. Sige ho, tutulong po ako sa inyo magtinda bukas. Pagkatapos magpalit ng damit sa kwarto, muli akong bumaba para maghapunan. Hindi ako gaano nakatulog ng gabing yon. Sumasagi kasi sa isip ko si Sir Elias. Hindi ko kasi mapigilan na makaramdam ng awa para sa kanya.
kahit pa hindi ko masyadong kilala ang binata. Kinabukasan, masaya akong tumulong kay Tiang Ami sa pagtitinda sa talipapa. Ganado akong inaalok ang mga taong dumadaan sa harap ng tindahan namin. Tuwang-tuwa naman si Tiang dahil nakakabenta ako. Kaya naman konti na lang ang natira sa paninda namin nang sumapit ang 3:00 ng hapon. Ay, makikisuyo lang sana ako ha. Dalhin mo ito doon sa bahay ni Aling Lisa ha. Sige po, Tiang. Ay basta mag-iingat ka. Bumalik ka kaagad kapag na-deliver mo na ha. Dumiretso ka kaagad sa bahay at ako na magsasara ng tindahan. Meron pa kasi akong pupuntahan eh. Ito ang susi ha. Hindi ko alam kung anong oras ka makakauwi. Sige po, Tiang. Oh, saan punta mo? Doon lang sa hacienda. Talaga? Sakto, doon din ang punta ko kaya sumabay ka na sa akin. Ay, ayun naman pala eh. Tamang-tama. Sumabay ka na dyan kay Inedoro. Tiyang naman, ganda-ganda na pangalan ko. Gagawin mo pa akong Inidoro. Syempre biro lang naman. Ikaw na may napakapikon mo. O siya, ingatan mong maigi ang maganda kong pamangkin, ha? Naku naman, si Tiang naman. Kakahiya naman yung sinasabi niyo. Huwag ka nang mahiya. Naku, alam ko naman na pogi ako kaya nahiya ka. Sabi kasi sa akin ni Mama, magandang lalaki daw talaga ako. Yabang. Ikaw talaga. Unang beses kong bumiyahe papunta sa hacienda ni Don Morales. Kaya nabigla ako dahil inabot kami ng 1 oras sa biyahe. Pero wala raw doon si Aling Lisa. Kaya naman iniwan ko na lang sa anak nito ang mga gulay. Total, bayad na rin naman na mga iyon. Sumaglit akong umuwi sa bahay para kunin ang itak at ang mga pangontra ko sa aswang. Pagkatapos, lumakad ako papasok sa kakahuyan. Sa mga oras na ito'y tuluyan ng lumubog ang araw. Tumalungko ako sa dalampasigan ng ilog. Maya-maya pa, bumulong na rin ang buwan kaya't mas naging alerto ako. Habang maingat na tinatahak ang masukal na daan, bigla akong napahinto na makarinig ng kaluskos mula sa hindi kalayuan. Agad kong hinanap ang pinanggagalingan noon at nakita ko ang isang malaking asbong nakatingala sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan. Kumaripas ako ng takbo papalapit dito para sabuyan ng asin at bawang ang nilalang. Mabilis na nang hina ang katawan nito at walang buhay na bumagsak sa lupa. Tinaga ko pa sa lieg ang aso para masigurong hindi na ito muling mabubuhay pa. Ikaw? Tumutugis ka ng aswang? Teka, magpapaliwanag ako. Kailan mo pa to ginagawa? At saksan mo natutunan yan? Wala. Nasakto lang na meron akong dalang pangontra kaya ayun, pinatay ko siya para ipagtanggol yung sarili ko. Nakita ko kung paano mo tinalo yung asbo. Hindi karaniwan ang mga galaw mo kaya sabihin mo, paano mo nagawa yun? Rhea ang pangalan mo, hindi ba? Oo, Rhea. Rhea ang pangalan ko. Tinuruan kasi ako ng papa ko noon na manugis ng mga aswang eh. Dahil isa siyang manunugis. Ibig sabihin, nasa lahi ninyo yan. Wala. Meron lang talaga nagturo kay papa noon kasi matapang siya eh. Pero tulad niya, palihim lang din akong tumutugis sa mga aswang. Kaya pakiusap naman oh. Mangako ka ha, na tayo lang dapat yung makakaalam nito. Bilis na, mangako ka. Oo na, sige na, pangako. Dapat lang. Gusto ko lang kasing tumulong na protektahan yung mga tao rito sa lugar ninyo. Lalo na yung mga estudyante, ang dami-dami nang nabibiktima. Naiintindihan ko. Naku, may mga tao yata. Halika na. Muna ka na, bubuhatin ko lang tong bangkay ng aswang para walang makakita. Teka, ba't naman dito mo pa naisipang ilibing yan sa taniman ng gulay na yan? Matagal na kasi itong hindi nalalagyan ng pataba. Sabi sa akin ni Papa, magandang pampataba daw to ng lupa. Talaga? Ang galing naman pala. Tara na, halika na sa loob. Kuya! Oh, sino yan? Girlfriend mo? Uy, kuya, pumapag-ibig ka na. Ha? Oh, ano ka pa, Buknoy? Manahimik ka nga. Hindi no, tumutulong lang siya sa akin sa panghuli ng aswang. Ipagtimpla mo siya ng kape. Sige na, doon ka na muna. Sungit talaga nito ni kuya, oh. Maupo ka na. Sige na. Salamat. Maraming salamat nga pala. Ang laki ng naitulong mo. Wala yun. Yun ang dahilan kung bakit nakita mo ako nung isang araw sa kakahuyan. Kaya lang, alam mo,
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matukoy kung sino yung sa eskwelahan namin yung aswang eh. Wala pa kasi ako nakikitang kumikilos ng kakaiba dun. Kung ganun, dapat mas mag-iingat ka. Merong mga aswang na tinatawag nating lasudan. Lasudan? Parang pamilyar sa akin yan ah. Pero ano bang nilalang na yun? Nabasa ko ang tungkol sa kanila. Kakaibang uri sila ng mga aswang. Ang mga lasudan, dahil mababait sila sa umaga kapag anyong tao sila. Delikado pa rin. Isa pa, hindi nila sinasaktan ng mga kapitbahay nila o yung mga taong malalapit sa kanila. Teka, anong ibig mo sabihin? Kadalasan, sa malalayong lugar sila umaatake para hindi sila mabisto. Ibig sabihin, hindi taga rito ang mga aswang na yan. Diyos ko, papahirapan pala tayo ng paghahanap kung ganun. Kung ganun, anong plano nyo? Sa ngayon, wala pa eh. Dahil limitado lang ang ginagawa kong pagkilos dahil walang tiwala ang mga tao sa akin. Kaya maraming salamat sa ginawa mo. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman akong tumulong sa inyo, Sir Elias eh. Elias na lang itawag mo sa akin. Huwag nang sir. Umuwi na ako pagkatapos kong ikwento ang lahat ng dapat malaman ni Elias tungkol sa akin. Buti na lang, wala pa si Chang Ami. Tahimik ang oras sa gabing ito. Sa mga lumipas na araw, naging abala ako sa pag-aaral. Pinigilan ko munang rumonda sa gabi para ibaling ang oras ko sa pagre-review para sa darating naming exam sa isang linggo. Hanggang sa isang araw, habang lumalakad ako papasok sa classroom, may nakasalubong ako, si Aling Lisa. Ngumiti ito sa akin. Oh, kumusta ka? Hello po, Aling Lisa. Ayos naman po ako. Medyo subsub po sa pag-aaral at kailangan magsurog ng kilay eh. Nako. Dapat lang iha. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon eh, kailangan natin magpursige para makahanap ka ng magandang trabaho. Kaya nga po eh, kamusta po palang pagtatrabaho niyo dun sa hacienda? Ayos naman. Medyo masungit lang si Don Morales eh. Kasi alam mo na, lagi kaming kinakagalitan. Ganun po ba? Oo, pero huwag kang mag-alala. Hindi naman namin siya pinapansin eh. Ganun talaga siguro kapag nagkakaedad na, ano? Aling Lisa, mag-iingat po kayo lalo na sa pag-uwi ninyo pagkatapos ng trabaho. Nakakatakot pa naman po lalo sa panahon ngayon, saka malayo po yung bahay ninyo, di ba? Ay, kaya nga eh. Ikaw rin iha, mag-iingat ka ha? Opo. Gusto niyo po bang bigyan ko kayo ng pangontra sa aswang? Meron po ako dito. Ay nako hindi na. Hindi ko naman kailangan yan. Saka, hindi aswang ang may kagagawan ng krimen kundi tao. Huwag kang nagpapaniwala sa chismis ng iba dyan, ha? Hindi ko naman po yun maiiwasan, lalo na sabi nila wakwak daw po yung tiyan ng mga biktima. Bukod po doon, nawawala din po kasi yung lamang loob nila. Ay nako, paniguradong ibinebenta lang nila kung saan-saan yung laman loob nila. Talamak pa naman ang ganon sa mga sindikato, hindi ba? Lalo na sa mapupunong lugar, tulad nito. O siya, sige, mauna na ako, iha. Sige po. Oh, dito ko na pala. Buti naman at maaga ka rin pumasok kagaya ko. Teka, ba't ang aga mo yatang pumasok ngayon? Kasi gusto ko tang tulungan sa paglilinis dahil pareho naman tayo cleaners ngayong araw Nagpalipat ako ng upuan nung isang linggo, di ba? Oo nga pala, no? At saka para maprotektahan din kita kung sakaling mang may... May ano? May ipis! Humalakhak na lamang ako nang makita ang pagtili ni Teodoro. Halos sumabit na ito sa kisame sa sobrang takot sa ipis. Kaya naman agad kong hinuli ang ipis para itapon sa labas. Hindi na rin kami nagsayang pa ng oras at pinagtulungan ng linisin ng classroom. Hindi naman iyon mahirap gawin dahil gawa ito sa kawayan at sakto lang ang espasyo nito. Pagkatapos ng klase, sumaglit pa ako sa bahay nila Elias para ibigay ang binili kong puto para sa kanila bago umuwi. Sa mga lumipas na linggo, pinagpatuloy ko ang pagronda nang matapos ang exam namin. Mas naging magkasundo na kami ni Elias dahil mas napapadalas ang pagsasama namin. Likas talaga siyang mabait, lalo na sa mga hayop. Isang araw, merong bumisitang pasyente sa bahay nila na kaagad naman itong inasikaso.
Labis ang pag-aalala ng binata sa ginagamot na matanda. Ayon kasi sa pamilya ng pasyente, ilang araw na raw na hindi iyon kumakain. Iyon pala ay namatanda ito. Agad na nagsagawa si Elias ng orasyon. Sa awa ng Diyos, bumuti ang pakiramdam ng pasyente pagkatapos noon. Grabe, ang galing mo palang manggamot, no? Salamat. Magaling kasi ang nagturo sa akin. Nagpapasalamat ako kasi kahit papano, meron pa rin naniniwala sa kakayahan ko. Hayaan mo, may babalik mo rin yung tiwala nila sa'yo, no? Teka nga, malapit nang lumubog ang araw. Baka hinahanap ko na sa bahay ninyo. Ay, hala, oo nga, no? Sige, mauna na ako, ah. Salamat ulit sa pamerienda. Sige, mag-ingat ka. Ay, nako. Saan ka bang galing, bata ka? Ang lapit-lapit lang ng gulay na pagde-deliveran mo inabot ka pa ng siyam-siyam dyan. Pasensya na po, Chang. Meron lang po akong pinuntahan talaga Siya, sige. Pasok na. Ano po pala yung mga damit na yan, Chang? Amoy lumang aparador po yung long sleeve saka yung jogging pants nyo, Saan niyo po yan gagamitin? Magpapagapas kasi ako dun kay Don Morales bukas. Inaya ako nila Lisa na rumakit. Syempre pumayag naman ako. Sayang naman, pagkakaperahan din yun, hindi ba? Ganun po ba? Sasama po ako. Sasama? Hindi. Hindi pwede. Mag-aral ka. Hindi ba't exam ninyo? Sabado naman po bukas, di ba? Ay, nako. Tapos na ba talaga? Kung wala ka namang ibang gagawin, hindi sige. Kesa naman lumaboy-laboy ka lang sa kalsada. Yes! Thank you po! Kinabukasan, pumunta kami sa hasyenda ni Don Morales. Naging abala kami sa pagtatabas ng mga palay sa ilalim ng mataas na sikat ng araw. Hindi alintana sa amin ang pagod dahil nakipagkwentuhan kami sa mga kasama habang ginagawa ang trabaho. Masaya kami dahil inanunsyo ni Don Morales na 2 araw naming tatapusin ang trabaho. Ibig sabihin, madadagdagan ang kita naming 2 ni Chang Ami. Kaya lang, nang ikalawang araw, lumiban sa pagtatrabaho si Aling Lisa. Bigla daw kasi itong nagkasakit. Kaya naman bumisita kami ni Chang Ami pagkatapos ng trabaho. Nag-aalala kasi siya para sa kaibigan. Nadatnan naming nakahiga si Aling Lisa sa papag. Nakasuot ito na mahabang damit at kasalukuyang inaapoy ng lagnat. Lumapit ako rito para magmano. Napansin ko kaagad ang mahabang latay sa braso nito na parang hinampas. Pasensya na kayo pero hindi na dapat kayo pumunta pa rito. Baka mahawa pa kayo ng sakit sa akin. Ay naku, ano ka ba naman? Hindi naman yata pwedeng mangyari na hindi ka namin bisitahin. Ito pala ang prutas para sa'yo, ha? Kainin mo yan nang magkaroon ka naman ng lakas. Salamat. Ano ba kasing nangyari sa'yo, Lisa? Ang saya-saya ng pagkukwentuhan natin no isang araw, Ang lakas-lakas mo. Bakit bigla na lang narate ka ng ganyan ngayon? Ay naku, hindi ko rin nalalaman kung ano bang nangyari sa akin. Hindi kaya na matanda ka. Dalhin kaya kita sa albularyo. Kanino naman? Kay Elias? Ay naku, wag na lang. Wala namang kwenta ang isang yun tulad ng tatay niya. Inis na inis talaga ako sa binatang yun. Ubod ng yabang. Ay naku, wag mo na lamang pansinin niyon at kinakarma naman na sila. O siya, hindi na kami magtatagal rito, ha? Uuwi na rin kami. Siya, sige. Total paparating na rin naman na yung mag-ama ko maya-maya. Kaya magkakaroon na rin naman ako ng kasama. Sige po, magpagaling po kayo, Aling Lisa. Kaya, ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansing tahimik ka. Kasi po napapansin ko po yung mga mahabang latay sa braso ni Aling Lisa. Hindi po kaya sinasaktan po siya ni Don Morales? Ano? Paano mo naman nasabi yan, kasi po, nung minsang makausap ko siya, sinabi niya po sa akin na lagi siyang sinusungitan ni Don Morales. Ay naku, alam mo, tigilan mo na nga yung pag-iisip ng ganyan, ha? Hindi maganda yung ganyan. Pamilya silang nagtatrabaho sa asyenda ni Don Morales.
Panigurado naman akong agad silang aalis sa lugar na yun sakaling pinagbubuhatan sila ng kamay, di ba? Sa bagay po, tama kayo. O siya. Maliligo lamang ako ha. Sumaglit ka muna sa talipapa. Bumili ka ng karne ng manok. Bukas pa naman ang tendahan na yun eh. Oh, ito ang pera. Sige po. Pumunta ako sa bahay nila Elias para bumili ng karne. Laking pagtataka ko nang makitang saradong-sarado ang bahay nila. Aalis na sana ako pero biglang binuksan ni Boknoy ang pinto. May halong pag-aalala ang mukha ng bata. Teka, anong nangyari sa'yo? Sino may gawa sa'yo nito ha? Yung mga tao, nakatakas yung aswang pero sigurado ako nag-iwan ako ng bakas sa katawan niya. Nalatayan siya ng buntot pagi. Ano ka mo? Nalatayan ko siya sa iba't ibang parte ng katawan niya. Hindi agad gagaling yun dahil merong orasyon ng buntot pagi ko. Kaya kapag nakita ko yung tao na may latay na yon, ibig sabihin, siya yung aswang. Bihira. Bakit? Wala. Sige, mauna na ako. Baka hinahanap na ako ni Chang eh. Mag-ingat kayo ah. Sigurado ha? Sige, mag-ingat ka rin ha. Ay nako, sakto pala ang dating mo eh ha. Akin na, iluluto ko na yan. Ako na ho, Chang. Magpahinga na ho kayo ha. Ha? Oo siya, sige. Teka nga muna. Bakit ba para namumutla ka? Saka hingal na hingal ka. Oh, saan ka ba nang galing? Nang-jogging lang po kasi ako. Siguro po dahil po sa, alam niyo na, hiningal po ako, napagod sa pagja-jogging kaya po nagkaganito. Siya, sige. Pagkatapos mo riyan, maligo ka na ha. Nang makakain na tayo. Sige ho. Anong luto po pala yung gagawin ko rito? Adobo mo na lang ha. Sarapan mo ha. Dadalhan natin sila Lisa bukas. Huwag mo na rin lagyan ng bawang at allergic daw sa bawang yon. Sige po. Kahit nagbilin siya, hindi ko sinunod ang utos ni Chang dahil nilagyan ko iyon ng dinikdik na pinong-pinong bawang. Sinuguro kong hindi iyon mahahalata ng pagbibigyan namin. Tahimik lang ang gabing ito, pero labis ang pag-aalala ko sa sitwasyon ni Elias. Kinabukasan, pumunta kami kay Aling Lisa. Kahit paano, magaling na ito. Kaya lang, hanggang ngayon ay nanghihina pa rin ang katawan nito. Pagka-uwi, kaagad akong dumiretso sa bahay ni Elias. Nadatnan kong kasalukuyang ginagamot ni Boknoy ang sugat nito. Kaya ako na ang umako doon. Sa mga lumipas na araw, pansin kong nanunumbalik na ang lakas niya. Ramdam ko rin ang pag-aasikaso nito sa akin sa tuwing bibisita ako sa kanila. Isang hapon, bumisita ako sa kanila para ipaalam na meron na namang nabiktima ang lasudan. Kung ganun, kailangan ko na ulit rumonda. Teka, sasama ako. Pero hindi ka ba nagtataka? Kasi parang kumukote ang mga nabibiktima nila nitong mga nakarang araw. Oo nga no. Hindi kaya effective yung plano ko. Anong ibig mong sabihin? Ganito kasi yon. Si Aling Lisa, nakita ko yung mga malalaking latay sa braso niya. Ano? Kaya naman yung binigay namin pagkain sa kanya, dinagdagan ko yun ng napakaraming bawang. Teka. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin? Pasensya na. Alam ko kasing hindi ka mapapakali kapag sinabi ko sa'yo kaagad eh. Kailangan mo pang magpahinga, di ba? Nung isang araw, sariwa pa yung mga sugat mo. Pero, alam mo, nakakapagtaka kasi. Kung totoong aswang nga siya, bakit buhay na buhay pa siya hanggang ngayon? Siguro baka nagkamali lang tayo. Kung gano'n, kailangan nating alamin kung sino nga ba talaga siya. Oo nga. Teka, ayos ka lang ba? Parang may kakaiba sa'yo ah. Oo naman, ayos lang ako no. Medyo masakit ang lalamunan ko. Ganun ba? Eto, sakto. Ito yung dahon ng lagundi. Pakuluan mo yan, saka mo inumin. Salamat. Mauna na ako Rhea, Bakit? May kailangan ka ba? ingatan mo ang sarili mo. Salamat. Ikaw din Nang masigurong mahimbing na ang pagkakatulog ni Chang Ami,
Naganda na ako para rumonda. Maingat akong lumakad sa kalye papunta sa hacienda ni Don Morales. Dumiretso ako sa kakahuyan na malapit lang sa malawak nitong lupain. Habang lumalakad ako, bigla kong nakabanggaan si Teodoro. Kumuntikan akong matumba, pero mabuti na lang ay agad akong inalalayan nito sa bewang. Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil sa sobrang gulat. Ganon din ito. Pansin kong natulala rin siya. Hindi siguro nito inaasahan na magkukrus ang landas namin sa gitna ng kakahuyan. Ilang saglit pa, nakaramdam ako ng pagtataka. Sumulyap ako sa paligid. Teka, anong ginagawa mo rito? Ano kasi? Hinahanap ko lang yung kalabaw namin. Oo, tama. Nawawala kasi sa tali. Papagalitan ako ni tatay kapag nadatnan niyang nawawala yun. Ganun ba? Oo. Gabi na. Delikado na. Oo, pero mas delikado ako kay tatay. At saka meron naman akong bitbit na kutsilyo ito. Kaya lang, kanina pa kasi talaga nangangatog yung tuhod ko. Parang may nagmamasid sa akin. Kuya Elias? Nandito ka pala. Matagal na kitang hindi nakikita. Kumusta ka? Ayos lang. Mukhang may pinag-uusapan kayo ha. Nakaka-estorbo yata ako sa inyo. Sige na, mauna na ako. Sige na, mauna na rin ako, Rhea. Ingat ka pa uwi. Sige, salamat. Bakit naman sumusunod ka sa akin? Ha? Di ba dati naman na tayong magkasamang rumoronda dito? Oo nga, pero lumayo ka sa akin. Ano? Anong meron? Bakit ang sungit mo ngayon? Alam mo kung bakit? Dahil nalibadbaran ako sa nakita ko kanina. Ha? Nakita? Ang alin? Yung sa amin dalawa ni Teodoro? Uy, ano ka ba? Maniwala ka nga. Sinalo lang ako nun kasi muntik na ako matumba kanina. Yun lang yun, no? Malisyoso nito. Talaga lang ha? Teka nga, bakit ba? Teka nga, huwag mo sabihin nagsiselos ka, ha? Ano kung sabihin ko sa'yong oo? Ha? Oo, nagsiselos ako. Kasi nga gusto kita. Pero... Hindi mo ako kailangan gustuhin. Basta nasabi ko na. Gusto kita, tapos ang usapan. Teka lang. Diyan ka lang sa likod ko. Ako na bahala dito. Tingnan mo nga naman. Aling Lisa? Ano pong ibig sabihin nito? Gaga! Hindi pa ba malinaw na isa ako sa mga nambibiktima sa mga tao rito? Sinasabi ko na nga ba, walang hiya ka! Wala pa sana kaming planong ilantad ang tunay naming pagkatao. Pero anong ginawa mo, Rhea? Pinatay mo ang anak ko! Ano? Huwag ka nang magkunwaring wala kang alam. Nilagyan mo ng napakaraming bawang yung adobo, hindi ba? Ang anak ko ang unang kumain nun. Pagkatapos nun, nanghina ang katawan niya at namatay. Hayop ka! Mas hayop ka! Pinaniwala mo kaming mabait ka, pero ano? Isa ka palang aswang? Paano mo ito nagagawa sa mga inosenteng tao, ha? Alam mo kung bakit? Dahil sagabal kayo sa buhay. Kaya nararapat lang nakitilin namin ang buhay ninyo. Kaya humanda kayo! Subukan niyo lang na umatake pa ulit at ako na mismo uubos sa lahi ninyo. Kala mo ba matatakot kami sa isang katulad mo? Ha? Humanda kayo dahil nagsisimula pa lang kami. Subukan natin at tapang ninyo. Anong kami? Hangaan! Hindi pa ito ang huling gabi na magkikita tayo. Tandaan nyo yan. Halika na, mahal. Ako, halika na. Habulin natin sila. Baka makapambiktima pa sila ulit ng tao. Masyadong malawak ang kakahuyan. Hindi natin sila maabutan pa. Huwag kang mag-alala. Hihintayin ko ang araw na muli kami magkakaharap. Ako mismo kikitir sa buhay nila. Tara na, umalis na tayo. Ay, Rhea! Chang, halika nga rito. Hindi pa sabi ko sa'yo, wag na wag kang lalapit dyan sa Elias na yan. Abay, nandito ka lang pala, kanina pa ako mabaliw-baliw kakaharap sa'yo. Teka lang ho, magpapaliwanag po ko, Chang. Paliwanag? Ano? Itatanggi mo na naman na palaboy-laboy ka. Kitang-kita na ng dalawang mata kong magkasabay kayo naglalakad eh. Sabihin mo, yan ba ang markada mo? Kaya pala inaabot ka ng gabi sa lansangan? Chang, hindi po totoo yan. Hindi po paggala yung dahilan kung bakit ako lumalabas tuwing gabi. Kundi
kundi dahil tumutugis po ako ng mga aswang. Ano ka ba? Anong ibig mo sabihin? Tinutulungan ko po si Elias na napigilan yung mga aswang sa paghahasik ng lagim dito sa lugar natin. Totoo po yun. Aling Ami, hindi po ako masamang tao. Sa maniwala man po kayo o sa hindi. Pero, paano naman nangyari yun? Hindi ba't lampa ka? Nagpapanggap lang po akong lampa pero hindi po totoo yun. Pinagtatakpan ko lang po para hindi niyo po malaman yung totoo. Pero bakit naman? Bakit tumulad ka pa sa papa mo? Alam mo namang yan na ikinamatay ng mga magulang mo, hindi ba? Tiyang wala naman po talaga sa plano kong ipagpatuloy yung pagtugis sa mga aswang eh. Dahil gusto ko po talaga mag-focus sa pag-aaral ko pero nang malaman ko po kasing aswang ang nasa likod ng mga krimen na to at nang malaman ko kung sino. Teka, sino? Sinong nasa likod nito? Si Aling Lisa ho at ang pamilya niya. Sila po yung lasudan na aswang. Hindi maaari. Hindi maaari. Alam mong mabait si Lisa, hindi ba? Isa pa, kung tunay silang aswang, di sana'y ilag sila sa mga tao. Pero, wala nang pero. Halika na. Oo, naniniwala na ako manunugis ka ng aswang. Pero Diyos ko naman, huwag ka naman gumawa ng kwentong tukol kay na Lisa. Siyang nagsasabi po ako ng totoo. Ay nako, hindi. Umuwi na tayo. Iwanan mo na ang lalaking yan. Napilitan akong iwanan si Elias sa gilid ng kalye. Pagka-uwi, pinaliwanag ko ang lahat kay Tiyang Ami. Nung una, hindi talaga siya makapaniwala. Pero bandang huli, nakumbinsi ko rin siya. Naiintindihan ko naman yon. Dahil magkasundo sila ni Aling Lisa nang maging suki niya ito. At iyon ang gusto kong iwasan niya ngayon. Kung ako lang ang masusunod, gusto kong burahin niya na kaagad sa isipan niya ang tungkol sa traidor niyang kaibigan. Pero alam kong hindi iyon madali. Sa mga lumipas na araw, hindi na ako napigilan pa ni Tiyang Ami na bumisita kina Elias. Paminsan, sumasama siyang rumonda sa amin. Kaya lang, ramdam kong umiiwas pa rin siya sa albularyo. Hanggang isang gabi, habang lumalakad kami sa madilim na daan, biglang sumigaw si Tiyang Ami. Ay! Tulong! Nakalubog ako sa kumunay! Tulong! Ako, Tiyang! Sandali! Huwag po kayong gumalaw ha! Tatawagin ko lang po si Elias! Teka, ano meron? Tulong! Tulong, Elias! Ako na! Kumapit kayo ng maigpit sa kamay ko. Hilahin ko po kayo ha. Kahit anong mangyari, wag po kayong bibitaw. Sige! 1, 2, 3! Ayun! Ay, maraming salamat. Aray ko, ang balakang ko. Bakit po? Aray! Teka, bakit po? Meron tinik na nakatusok sa paa ko, iyo. Naku, hindi ako makalakad ng maayos. Sige, ganito. Papasanin ko na po kayo. Ay, sigurado ka pa, mabigat ako. Kaya ko po. Sige. Aray, alalayan mo na lang si Aling Ami. Sige. Kailangan nating umuwi para magamot ko ang sugat niya. Oh, nako! Ang dami dugo! Nako, mukhang malalim ang tinik na to. Buknoy, kunin mo yung mga panggamot ko. Sige po, kuya. Tiyang, kumalma lang po kayo ha. Si Elias na po ang bahala sa inyo. Kuya, ito na po. Ilapag mo lang dyan. Hinga lang po ng malalim, Aling Ami. Hugutin ko lang po ang tinik ha. Aray! Ay, Diyos ko, napakasakit na. Kumalma lang po kayo. Ayos na po. Sandali, lalagyan ko lang po ng tapal para hindi na dumugo. Ay, maraming salamat kung wala ka siguro tuluyan na ako nalaman ng kumunay na yun. Naku, maraming salamat talaga, Elias Walang anuman po. Basta huwag kayong maya sa akin tuwing may kailangan po kayo. Andito lang po ako sa inyong lahat para tumulong. Inihatid kami ni Elias sa bahay namin. Inalalayan pa kasi nito si Tiyang Ami. Mas napapadalas nang sumasama sa amin ang tiyahin ko matapos ng gabing iyon. Unti-unting napapansin kong nagkakasundo na sila ni Elias. Maasikaso talaga kasi siya, lalo na sa akin at napapansin niya iyon. Kahit paano, nakampante na ang loob namin dahil wala nang nabibiktima ang mga aswang. Pero hindi pa rin kami tumitigil sa pagronda kahit pa naging abala na ako sa pag-aaral ko.
Isang araw, inimbita kami ni Elias sa maliit na bukid nila, malapit sa ilog para magberyenda. Umupo kami sa kubo, bitbit ang mga pagkain namin. Maya-maya pa, nagpaalam si Chang na maliligo sa ilog. Baka naman malusaw si Ate Rhean yan, kuya. Grabe ka baka titig. Oh, grabe naman. Pambasag trip dyan eh. Ang ganda lang kasi talaga eh. Rhea. Oh, ayos ka lang? Ang ganda mo talaga. Ang ibig ko sabihin ayos lang ako. Pasensya ka na, lumilipad lang yung isip ko. Ganun ba? Magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong Nandito lang naman ako palagi. Ay, Boknoy! Iha! Ay, halika nga rito. Samahan mo nga ako rito maligo. Sige po! Ang totoo niyan, kaya ako kayo inimbita dito kasi meron akong gustong sabihin sa'yo. Ha? Ano naman yun? Naalala mo pa ba yung sinabi ko nung nakaraan? Yung tungkol sa pagsabi ko na gusto kita? Ha? Oo naman. Bakit? Matagal na akong may paghahanga talaga sa'yo simula nung nalaman ko na manunugis ka. Noong una, pinipigilan ko to pero ang totoo niyan ang hirap eh. Kasi habang tumatagal, nahuhulog ng tuluyan ang loob ko sa'yo. Salamat Pwede bang pagkatapos ng lahat ng to, ligawan kita? Oo naman. Walang problema. Mabuti ka namang tao eh. Salamat. Ito nga pala. Uy, grabe, ang ganda naman ito. Marunong ka palang mag-ganchilyo? Oo, talento ko yan. Naisip ko lang na gawan ka ng bulaklak. Uy, bulaklak! Marunong ka palang gumawa ng bulaklak, kuya. Parang dati hirap na hirap kang gumawa ng ganyan Oh, ba't naman nandito ka na naman kagad? Kukuha lang po ako ng tinapay kasi nagugutom na po ako. Wisit talaga. Eto, dali mo na to dun. Salamat po. Totoo yung sinabi niya. Noon ko pa inaaral kung paano gumawa ng bulaklak pero ewan ko ba. Kahit anong gawin ko, hindi ko makuha yung tamang paggawa. Sumuko na nga ako sa paggansilyo Pero iniisip ko, ipagpatuloy ko ulit. Nagulat na lang ako. Ayan, nagawa ko. Naku, ang galing mo Alam mo, ang sweet mo pala, no? Ngayon lang din kasi ako nakatanggap ng ganito kaya maraming salamat Ikaw kasi ang inspirasyon ko. Kaya nagporsige akong matuto. Sa mga lumipas na linggo, si Elias naman ang bumibisita sa bahay namin. Palagi nitong bitbit ang gitara na galing pa raw sa papa nito. Palagi akong hinaharana ng binata. Kasabay nun ay ang pagpapatuloy namin sa misyon. Hindi nagtagal, nagkasundo kaming huwag munang ipaalam sa mga taga-baryo kung sino ang tunay na aswang. Pero sinabihan namin sila na kung maaari ay laging magbitbit ng pangontra. Dahil baka hindi na bumalik sina Aling Lisa sa lugar kung malalaman ng mga tao na sila ang salarin sa mga krimen. At ayaw naming mangyari iyon. Dahil kinakatakot naming sa ibang lugar sila maghasik ng lagim. Isang hapon, humahagulgol si Teodorong pumunta sa bahay. Kaya naman pinakalma ko muna ito. Kasi si Itay, hindi pa siya umuwi hanggang ngayon Natatakot ako na baka nabiktima na siya ng aswang. Teka, saan ba siya pumunta? Doon na po kasi siya nagtatrabaho sa asyenda mula nung biglang umalis si Aling Lisa. Tapos kagabi, hindi pa siya nakakauwi. Tulungan niyo na po ako. Teka kumalma ka muna. Kami nang bahala. Rhea, puntahan mo nga muna si Elias. Sabihin mo to sa kanya Susubukan lang namin hanapin ulit ang itay ni Teodoro. Sige po. Mag-iingat po kayo, Chang Magbaon po kayo ng pangontra. Sige. Uy, ikaw po pala yun, ate. Oh, nasaan ang kuya mo? Nandun po sa likod, nagsisibak mo ng panggatong. Tatawagin ko lang po Oh, ano yun? Kailangan daw ng tulong ni Teodoro. Nawawala daw yung itay niya Kailan pa nawawala?
Kahapon lang daw. Sige, tumulong tayo sa paghanap. Ay, kanina pa tayo naghahanap ah. Asan na kaya yung dalawang yun? Gabi na rin ah. Sandali, maging alerto ka. Parang may nabamasid sa atin. Si Chidoro yun ah. Kaya tulong! Anong nangyari sa'yo? Teka, bakit puro kasugat? Uy, nasan si Chang? Yun na nga eh. Kinuha siya nila Aling Lisa. Ano? Hindi ko nakapalag kasi may kasama siya dalawang maitim na aso. Diyos ko. Hindi ba nanlaban si Chang ha? Laban, sinabuyan niya ng bawang at asin. Kaya lang wala tumalab sa kanila eh. Ano? Diyos ko, Elias, anong gagawin natin? Sandali, sinaktan ba nila si Aling Ami? Ay, hindi. Pero alam kong may pinaplano sila masama sa kanya. Hindi ko na napigilang humagulgol sa pag-iyak, sa pag-aalala sa aking tiyahin. Agad na kumilos si Elias para gamutin ang mga mahahabang kalmot sa katawan ni Chidoro pagka-uwi, habang ako nakatulala lang sa kawalan. Mula ng gabing iyon, dumalas na ang pagliban ko sa klase. Araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y buhay pa ang aking tiyahin. Tuwing gabi, sinusubukan kong rumonda maging sa ibang mga lugar. Pero wala pa rin akong ideya kung nasaan sina Aling Lisa. Hindi ako makatulog at hindi rin makakain. Pakiramdam ko, napakabigat kumilos. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nagsasawa si Elias na asikasuhin ako. Ito pala yung lugaw. Kumain ka na para magkalaman yung sikmura mo. Hindi naman ako nagugutom eh. Hindi pwede. Ayoko magkakasakit ka. Sige, kung gusto mo, susubuan na lang kita. Huwag ka nang makulit. Ay, sige na nga. Salamat ah. Gusto ko lang malaman mong ginagawa ko rin ang lahat para mahanap natin si Aling Ami. Salamat. Pero, paano kaya nangyari ang lahat ng yun? Bakit hindi sila tinablan ng mga pangontra? Malaki ang kutob ko nasa ilalim na itim na mahika mga kasama niyang aswang. Anong ibig mo sabihin? Base sa lumabas sa pagtatawas ko kasi kanina, isang babae ang may gumawa nun para palakasin ang mga asbo. Malakas ang kutob kong si Aling Lisa ang mangkukulam sa likod nito. Pero paano? Ibig sabihin, nun pa siya may alam sa pangkukulam? Palagay ko, inaral niya yung kakayahan niyang yun. Ibig sabihin, wala na pala talaga tayong laban sa kanila. Na matatalo na nila tayo. Alam mo, kahit kailan hindi mananalo ang kasamaan. Manalig ka lang dahil alam kong may paraan pa. Ano namang paraan? Sasabihin ko sa'yo pero mangako ka sa akin na lalaban ka hanggang sa uli tulad ko. Na hindi ka susuko. Pangako. Niyaya ako ni Elias na kumuha ng nyog. Tumulong ako rito na langisan iyon. Pagkatapos, tinuruan ako ng binata kung paano magpulbos ng bawang. Pinaghalo namin ang dalawang iyon. Dinasalan niya pa nga. Sa totoo lang, ang laking bagay ng ginawa kong pagtulong kay Elias. Dahil kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko, kahit saglit lang. Buong maghapon niya akong binantayan, lalo na't nang binanggit ko rito ang pagsuko ko sa lahat ng bagay. Para na kasi akong naputulan ng isang pakpak sakaling mawala man si Chang Ami. Mahal na mahal ko talaga siya. Pero sa kabila ng problemang nakapasan sa balikat ko, patuloy pa rin akong umaasa at lumalaban bilang pangako kay Elias. Isang umaga, pagkagising ko, nakita ko si Chidoro na nakatayo sa harap ng bakuran. Susuray-suray ito habang tumatanaw sa akin. Laking gulat ko nang mapansin ang nagnanaknak na malaking sugat sa binti niya. Nag-aalala akong lumapit sa binata. Nako, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nangayayat? Saka, paano yung malaking sugat mo ha? Hindi ko nga rin alam eh. Ilang araw na akong nahihirapang bumangon sa higaan sa totoo lang. Ganun? Sige, sasamahan kita kay Elias ha. Paniguradong matutulungan ka nun. Pumasok kayo, Rhea. Pakihanda ang mga gagamitin ko sa pantawas. Sige. Sige kuya, ako na po kukuha. Kinulam ka. Paniguradong
Binibwisit ka ni Aling Lisa. Ganun ba? Naku, kaya pala ilang gabi na ako hindi makatulog kasi pinapangungot ako. Ang sabi kasi sa akin doon ng babae, sa panaginip ko, huwag daw akong lumabas ng bahay kasi merong mangyayari sa akin masama. Teka, babae? Nakita mo ba yung mukha niya, ha? Hindi eh. Pero nakatakip siya ng itim na belo. Tim na belo? Sindihan mo lahat ng mga kandilang yan. Saka mo ituloy ang pagbilog. Pupunta ako sa mundo nila. Eto na. Tapos na. Upo ako sa gitna. Hilahin mo ako palabas sakaling mawalan ako ng malay. Huwag mong subukan pumasok rito. Naiintindihan mo ba, Rhea? Oo. Pumikit si Elias pagkaupo sa gitna ng mga kandila. Ilang saglit pa, napansin kong nanginginig na ito at sinasabayan pa ng impit ng pag-ungol. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko kahit na naninikip na ang dibdib ko sa sobrang pag-aalala sa kanya. Alam kong nahihirapan na si Elias base sa nagiging ekspresyon ng kanyang muka. Kaya naman kahit alam kong bawal, tumabi ako sa binata at saka pumikit. Pagdilat ko, nasa loob na ako ng isang kuweba. Maraming mga kandilang nakatirik sa paligid. Sa isang tagong sulok, nakita ko si Aling Lisa. Nakasalukuyang sinasakal si Elias. Nakasalukuyang nakagapos. Pilit pa ring pumipiglas ang binata kahit nanghihina na ito. Tama na! Tama na! Napakasama mo, Aling Lisa! At meron pala akong bisita rito. Sakto, pagmasdan mo kung paano ko patayin ang mahal mong Elias. Tama na! Tama na! Maawa ka! Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa amin ang pinatay mo ang nag-iisang anak ko? Dapat lang yan sa inyo dahil masama kayong nilalang. Sakto lang talaga at nag-aral ako kung paano mangkulam. Alam mo kung bakit? Ramdam ko kasi ang takot mo. Akala mo ba habang buhay kaming matatakot sa'yo? Hindi! Ano ba talagang gusto mo? Anong gusto mo, ha? Ang gusto ko, hayaan nyo na kami sa mga buhay namin. Sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Pero ibalik mo si Chang sa amin. At huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan si Elias. Pinapatay ko na ang tiyahin mo, Iha. Wala ka nang magagawa. Hayop ka! Hayop ka! Sige, magalit ka. Subukan mong lumapit at matutulad ka rito sa lalaking ito. Umalis ka na! Ayos ka lang. Halika, tulungan mo kong hilahin si Elias. Bilisan mo! Teka, anong nangyari kay Kuya Elias? Ba't wala pa rin siyang malay hanggang ngayon? Elias! Elias! Gumising ka! Nagmamakaawa ko sa'yo. Hindi ko kakayanin kapag mawala ka. Elias! Teka, gumagalaw yung kamay niya. Buhay siya! Buhay siya! Rhea, Elias! Ay, Diyos ko, salamat naman sa Diyos. Buhay ka! nagkakatakas ako sa kanya. Teka, paano? Pinigilan siya ni Aling Ami. Ano? Ibig sabihin buhay pa rin siyahin ko? Oo. Pero hawak ni Aling Lisa ang kaluluwa niya kaya hindi tayo pwede magsayang ng oras. Ano? Kailangan natin silang hanapin bago maglaho ang buwan. Dahil paniguradong iaalay niya ang kaluluwa ni Aling Ami. At pag nangyari yun, mas magiging malakas siya. Si Itay, buhay pa rin ba siya, Kuya? Hindi ko sigurado kasi hindi ko nakita yung kaluluwa niya ron. Hindi totoo yan. Ang Itay ko. Kumalma na muna kayo. Ihanda ko lang ang mga gagamitin ko sa pakikipaglaban. Dahil haharapin natin kung saan sila nagtatago ngayon. Sige. Kailangan natin sila mahanap. Tutulong ako sa iyo, Kuya. Unti-unti nang bumuti ang pakiramdam ni Teodoro sa mga sumunod na araw. Kaya naman sinimulan na namin ang pagtuturo rito kung paano makipaglaban sa mga aswang. Nung unay nahihirapan siya, pero pinursige naming matuto ang binata. Tanging pag-iensayo lang nito ang tinututukan naming dalawa ni Elias.
Unti-unti namin napansin ang dedikasyon nitong matuto. Hindi tulad noon, lumakas na ang loob nito ngayon at masaya kami para sa kanya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa muling sunod-sunod na krimen sa eskwelahan. Karamihan sa mga biktima ay kakilala ko. Labis namang nagalit si Teodoro nang mabalita ang pati ang pinsan niya ay nabiktima rin ni Aling Lisa. Nagpakalasing ang binata ng araw na iyon. Pilit man namin siyang pinipigilan pero hindi ito nakikinig. Kaya isang hapon, masinsinan namin siyang kinausap. Kasi yung pinsan ko na yun, sobrang malapit yun sa akin. Ilan talaga sumusuporta sa kakayahan ko noon tapos mawawala lang siya na ganun-ganun lang. Naiintindihan ka namin, Teodoro. Huwag ka lang mag-alala dahil mamayang gabi, roronda ulit tayo sa kakahuyan. Mabuti pa nga kasi hindi na ako makipaghintay na iganti ang pinsan ko, lalo na si Itay. Kaya maganda na tayo. Tandaan mo yung mga tinuro namin sa'yo, ha? Oo, tandang-tanda ko lahat ng mga yun. Nang sumapit ang gabi, naging abala kami sa paghahanda ng kanya-kanyang gamit sa pakikipaglaban. Pumunta kami sa eskwelahan at dumiretso sa kakahuyan. Maingat kaming lumakad sa masukal na daan. Sa mga oras na ito, nagsimula ng kumubli ang bilog na buwan sa likod ng mga maitim na ulap. Aaminin ko, kinakabahan ako. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinapakalma kami ni Elias. Kaya para mas mapadali ang paghahanap sa lungga kung saan nagtatago si Aling Lisa, napagdesisyonan naming maghiwa-hiwalay muna ng landas. Nagdadalawang isip pa nga si Teodoro dahil baka isa sa amin ang mapahamak. Pero tumuloy pa rin ito. Sa kalagitnaan ng paghahanap, narinig ko ang sigaw ni Teodoro na sinundan pa ng pag-alulong ng aso. Dali-dali ko itong hinanap. Napahinto ako ng matanawang binata na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang asbo. Kalkulado ang bawat galaw ni Teodoro habang winawasiwas ang buntot pagi. Samantala, galit na galit naman ang nilalang sa harap nito. Tumagal pa ng halos kalahating oras ang pagtutunggali nilang dalawa. Dahil hindi karaniwan ang galaw ng aswang. Mas maigsi na ito ngayon. Halatang nasa ilalim ito ng orasyon ni Aling Lisa. Pero kahit na ganon, natalo pa rin ito ni Teodoro. Tinubog kasi namin ang mga armas namin sa ginawang langis. Kaya't mas lumakas ang kapangyarihan ng buntot pagi ng binata. Ano? Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Kakaiba ang galaw ng nilalang na yun Mas mabilis. Pero kahit na ganun, wala pa rin binatbat sa galing natin yan. Kaya nga pero, nakalmot ka pa rin ako eh. Ako, tumudugo yung braso mo. Halika, kailangan natin gamutin yan, ha? O heto, meron akong bit-bit na gamot. Maupo ka muna dyan. Ako nang bahala sa'yo. Salamat, pero nasa na nga pala si Kuya Elias? Ako, hindi ko rin alam eh. Pero panigurado hindi pa naman nakakalayo yun sa atin. Ilan lang ba ang kalaban nating aswang? 2. Pero isa na lang ngayon. Kasi patay na yan, di ba? Kung ganun, humanda na yung natitira pang isang aswang sa akin. Sisiguraduhin ko talaga magiging patabala lang siya sa lupa. Ano yun? Narinig mo yun? Mukhang may paparating. Diyan ka lang ha. Huwag na huwag kang gagalaw at baka dumugo yung sugat mo. Titingnan ko lang kung sino yun. Sige. Biglang tumalon sa harap ko ang isang asbo mula sa kung saan. Nakaiwas naman ako kaagad nang sumubok itong sumunggab sa akin. Nakita ko ng malapitan ang nanlilisik na kulay pula nitong mga mata. Buong tapang kong hinugot ang botelyang pinaglalagyan ng mabisang pangontra sa aswang. Umalalong ito ng napakalakas matapos akong ngumiti. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa akin, binuhusan ko na ito ng langis. Agad na nanghina ang katawan nito at natumba sa harap ko. Ilang saglit pa, bumalik ito sa pagiging anyong tao. Sinabunutan ko ang lalaking asawa ni Aling Lisa. Pilit kong pinapaamin kung saan nagtatago ang asawa niya, pero hindi ito sumasagot. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ni Chang Ami mula sa di kalayuan. Nakita ko si Aling Lisa na kasalukuyang bit-bit ang tiyahin ko sa braso. Nang hihina na ito. Hayop ka! Pinatay mo ang anak ko, Teodoro! Paano mo nagawa yon? Dapat lang yan sa'yo dahil sa ginawa mo sa pinsan ko. Alam mo, wala naman akong planong idamay ang pamilya mo eh. Pero anong ginawa ng itay mo?
Inagawan niya kami ng trabaho. Kaya dapat lang na mangyari yan sa inyo. Ano? Hayop ka talaga? Hindi lang hayop, demonyo pa kami. At hanggat nabubuhay ako, sisiguraduhin kong hindi kayo magiging masaya. Yun ang akala mo. Hindi ka man lang ba nagtataka kung bakit namin natalo ang pamilya mo? Kahit na nasa ilalim siya ng itim na mahika mo? Ha? Simple lang. Gumawa kami ng pangontra laban sa inyo. Talaga lang ha. Subukan mo lang ang sakta ng asawa ko. Hindi ako magdadalawang isip na laslasin ang leeg nitong tiyahin mong uto-uto. Ay naku, ano bang ginawa namin sa inyong masama? Pinagkatiwalaan ka namin pero anong ginawa mo, Lisa? Pinilog mo labang ang ulo namin. Pinaniwala mo kaming mabuti kang tao. Pero ang totoo, ikaw pala sa larin sa likod ng pagpatay sa baryo namin. At hindi nyo sana malalaman ang katotohanan kung hindi dahil sa papangkin mo ang pakilabera. Tigilan mo na sila. Kung gusto mo ako na lamang ang patayin mo, Lisa. Ako na lang. Ayoko. Gusto kong magkaroon ka ng silbi kahit paano. Iaalay kita. Tapos na maliligayang araw mo! Biglang sumulpot si Elias mula sa likuran ni Aling Lisa. Mabilis na inilabas ng binata ang balisong at walang pagdadalawang isip na itinarak iyon sa likuran ni Aling Lisa. Nang hihinang bumagsak ito sa lupa, nakadilat itong binawian ng buhay. Dali-dali akong lumapit kay Tiang Ami para yakapin ito ng napakahigpit. Pagka-uwi, agad naming inasikaso ang mga sugatan naming kasamahan. Awang-awa ako sa sinapit ng tiyahin ko dahil napapalibutan ng pasa ang kanyang katawan. Kwento niya sa amin, halos araw-araw siyang ginugulpi ni Aling Lisa. Siya raw kasi ang pinambuntunan ng galit ito sa tuwing maaalala ang ginawa namin sa pamilya niya. Magkapinambubo muna kayo, kuya. Salamat. Bakit po nga agad niyong umuwi? Tapos na kasi yung problema sa baryo natin. Ibig sabihin po ba, tapos na rin yung pag-atake nila sa lugar natin? Oo. Buti naman. Sa wakas makakapag-aral na po ako ulit. Hindi pa rin sigurado ha. Bakit naman po? Alam mo naman, ibang tingin sa atin ng ibang tao. Pero huwag kang mag-alala kasi lilipat na rin tayo ng ibang lugar dahil tapos na yung misyon natin dito. Buti naman. Makakapaglaro na rin ako sa labas tulad ng ibang bata. Wala kasi nung mawala si Papa, lagi na lang ako nandito sa bahay. Teka, aalis? Oo, Rhea. Asensya na kung hindi ko nabanggit sa'yo ha. Kasi matagal na namin tong plano. Para maging matahimik na rin ang buhay namin, lalo na yung mga tao. Yung mga tao na tinuturing kami malas. Ganun. Sige, lalabas lang ako saglit. Ang init dito eh. Teka lang, ito naman oh. Parang namang nagmamadali kang umalis. Iniiwasan mo ba ako? Iiwasan? Hindi no. Bakit ko naman gagawin mo? Nagtatampo ka no? Nagtatampo? Bakit naman? Alam mo, kung aalis kayo, sabihin niyo na lang sa akin at matutulungan ko kayo mag-impake. Gusto niyo ihatid ko pa kayo kung saan lupalop kayo pupunta eh. Basta, huwag yung malapit dito ah. Ayaw na kitang makita. Grabe ka naman sa akin. Bakit ba? Dami mo kagad nasabi, binibiro ka lang naman namin. Pinipiro? Mukha ba ako nakikipagbiroan ha? Sungit naman ito. Sorry na. Ikaw naman kasi. Niligaw-ligawan mukha mo ako tapos lalayo ka lang din pala. Paano na tong nararamdaman ko para sa'yo? Ano, pinapaasa mo lang ako? Ano ka mo? Anong nararamdaman? Hina mo naman. Okay. Gusto kita, Elias. Nangliligo ka pa rin naman sa akin, di ba? Oo naman. Bakit mo natanong yan? Wala. Sinisiguro ko lang. Baka mamaya kasi nagbago na yung isip mo eh. Kasi kung hindi pa at nililigawan mo pa rin ako, edi, oo, sinasagot na kita. Talaga ba? Sinasagot mo na ako? Ibig sabihin tayo na? Oo nga, ayaw mo ba?
Wala akong masabi. Girlfriend ko na si Rhea sa wakas. Woo! Uy, ano ba? Bakit? Ang ingay mo. Lakas ang boses mo, nakakahiya ah. Alam mo, kahit sumigaw pa ako dito, wala akong pakialam. Kung kailangan ko ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal, gagawin ko yun. Ikaw talaga? Ay! Ay, kiss the bride! Oo nga, kiss! 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 Ay nako, kayo talagang dalawa nakakakulit ninyo. Sorry po. Mabuhay po yung bagong kasal. Mabuhay yung bagong magjowa. Oo nga, mabuo! At aray ko, kumirot tuloy yung sugat ko sa kilig sa inyo dalawa. Aray ko. Kasi, pero biro Elias ha. Abay mga ako kang hindi mo sasaktan ng pamangking ko ha. Kung hindi, ay nako, ako mismo nga hahagupit sa'yo. Siyang naman eh. Abay bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Abay buti na yung sigurado tayo sa intensyon niyang si Elias. Siyempre naman po, pangako. Araw-araw ko pong ipaparamdam kay Rhea na mahal ko siya. Siya lang yung babaeng mahal ko sa buong buhay ko. Ano ka ba naman? Masyado mo naman akong pinapakilig niyan eh. Ay nako, ganyan sana palagi. Kailan ba ang kasal? Ay, naku, Tiyang naman. Kakasagot ko pa lang po, kasal kayo kaagad dyan. Abay, biro lang naman. Kunwari ka pa. Alam ko namang yun din ang gusto mong kapuntahan ng relasyon ninyong dalawa, hindi ba? O ano, magpapamilya rin kayo, hindi ba? Opo, yung kompletong pamilya po. Damang-dama ko ang kilig ni Boknoy at Teodoro nang muli kaming yumakap sa isa't isa ni Elias. Sa mga lumipas na araw, naging abala kami sa paglilinis ng imahe ng pangalan ng pamilya ni Elias. Hindi naman kami nahirapang kumbinsihin ng mga tao dahil mabuting tao naman talaga sina Elias. Lalo na at meron namang tiwala ang mga kabaryo namin sa amin ni Tiang Ami. Kaya hindi na tinuloy pa ni Elias ang pinaplanong lisanin ng baryo. Tulad ng karaniwang relasyon ng iba, may mga hindi rin kami pagkakaintindihan ni Elias. Pero palagi kaming humahanap ng paraan kung paano ito masusolusyonan, kaya mas naging matibay pa ang pagsasama namin. Dahil doon, mas nakilala namin ang isa't isa. Hindi ko naman inakalang mas hihigitan pa niya ang pagtupad ng pangako sa akin. Wala na akong iba pang mahihiling, kundi ang makasama si Elias sa habang buhay, at ganun din siya sa akin. Napaka-marespeto niya sa akin, maging sa ibang tao na rin. Kaya na maging handa, ay agad kaming nagpakasal at nagsama sa iisang bubong. Kaya lang, nang ilang beses kaming sumubok na magkaroon ng anak, laging negative ang resulta ng pregnancy test. Bakit malungkot ka? Negative pa rin kasi. Huwag mo nang isipin yan. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto natin makukuha natin ng basta-basta. Naaawa na rin kasi ako sa'yo eh. Diba, ilang beses na natin gustong magkaanak. Lalo ka na. Alam kong matagal mo na tong gusto. Kaya lang ito, negative na naman. Teka. Anong negative? Tignan mo. 2 linya. Pinibiro lang kita. Magkakaanak na tayo, mahal. Totoo ba to? Sa wakas magiging tatay na ako. Ay, nako. Maraming salamat, mahal. Promise, aalagaan ko kayo na magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan, ha? Oo naman. Kailan ba ako hindi tumupad sa mga pangako natin? Kaya mahal na mahal kita eh. Ay, swerte-swerte ko talaga sa'yo, no? Bukod kasi sa napakagwapo mo na, napakasipag saka napakabait pa. Pakis nga ako sa misis ko. Alam mo, ang magandang gawin natin nito, ibalita natin to kay Tiang Ami. Oo nga, no? Tara. Ay talaga? Ay naku, salamat naman sa Diyos at nabuntis ka na. Oo nga po eh. Kaya nga po. Naku, ilang beses din po namin sinubukan eh. Ay naku naman. Ay naku, dahil dyan, kailangan natin maganda bilang selebrasyon.
Dahil biyaya yan. Oo nga, mahal. Ay, sandali lang bibili lang ako ng mga recados para sa lulutuin natin. Maganda tayo. Ay, siya ako rin. Magluto rin tayo ng chapsoy. At basta, ng kung anong gusto ninyo. Sige po, sige po. Paboritong pagkain, kahit ano. Naku, magandang ideya nga yan. Mahigpit na yumakap sa akin si Chang Ami bago umalis. Tahimik ko lang silang pinanood sa paghahanda ng mga pagkain. Nagkaroon kami ng isang masayang salo-salo sa araw na iyon. Nag-imbita pa nga si Elias ng mga kaibigan nito kasama si Teodoro. Sa mga lumipas na buwan, unti-unting lumaki ang tiyan ko hanggang sa dumating na ang araw ng mga nganak na ako. Kasama ko si Chang Ami sa ospital ng araw na iyon. Binabantayan niya ako habang ang asawa ko naman ang nag-aasikaso ng mga papeles. Sobrang natutuwa ako sa tiyahin ko sa tuwing kakargahin niya ang sanggol na pinangalanan naming Marco. Ay, naku naman. Oo. Shh, tada ha. Tada. Wala pa kasi ang papa mo Ay, paparating na po yun, Chang. Tahintay na lang po Maraming salamat po talaga Ay, naku, saan ka naman nagpapasalamat? sa pagbabantay at pag-aasikaso niyo po sa aming mag-ina. Sobra po talaga yung pasasalamat ko. Siyempre, mula po na magbuntis ako hanggang sa mga anak ako, nandiyan lang po kayo palagi sa tabi namin. Ano ka ba? Ay, wala kang dapat ipagpasalamat dahil ganito naman talaga ang ginagawa ng tiyahin sa pamangkin na mahal niya. Sayang nga lang po talaga, hindi na po naabutan ni Mama si Marco, no? Ay, ano po kaya magiging reaksyon nila? Abay, siyempre, masaya. Ako nga na tiyahin mo lamang di hamak ng napakaligaya. Alam mo, nakatanaw naman sila sa atin sa langit. At alam kong hindi naman nila tayo pababayaan. Kaya huwag ka na malungkot dyan, ha? Mabuti pa magpahinga ka na para bumalik na yung lakas mo. Pagkalipas ng ilang taon, tuluyan na ngang lumaki ang mahal naming anak na si Marco. Maraming nakakapagsabi na nakuha raw nito ang mukha ng kanyang ama at sang-ayon ako doon. Si Elias naman kasi talaga ang pinaglihihan ko noon. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Elias na ipagpatuloy pa rin ang panggagamot. Nang makatapos naman ng high school si Buknoy, ay nagpa siya itong kumuha ng kursong nursing. Ganito pala ang pakiramdam ng buhay nang may mga taong sumusuporta sa'yo. Ang tagal ko kasing hindi ito naranasan mula nang pumanaw ang mga magulang ko. Buti na lang, nariyan si Chang Ami para lagi akong paalalahanan na magsikap ako sa buhay. Sa paglipas pa ng panahon, biniyayaan kami ng poong may kapal ng 2 pang anak, isang lalaki at isang babae. Sinuguro naming hinding-hindi nila kailanman mararanasan ang mga problemang naranasan namin noon. Sabi nga nila, healing your inner child. Pero hindi namin yon ginawa sa sarili namin, kundi para sa mga anak namin. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin, Miss Jem. Nawa, kinilig, natuwa, at napulutan niyo po ng aral ang kwento naming ito. Lubos na nagmamahal, Rhea. At ayun na nga ang kwento ni Rhea at Elias. Yan, sa kanilang mahabang love story. Napakahaba, umabot ang 3 anak. Ano nga? O, iyon na nga. Kung ano man ang inyong natutunan, favorite part ng istorya, i-comment nyo lang yan sa baba at malay nyo, kayo na mapili nating Kayanggaw of the Day sa susunod nating video. Thank you so much. Full-time support. See you on See you the po. next one. Bye!